masasabi nyo sa pagpe-penalize sa mga rider na nakikisilong sa mga footbridge pag umuulan? Parang ang unfair naman po yata sa mga riders kasi pagod sila sa trabaho, umuulan. Konting konsiderasyon lang naman gusto nila, hindi ba kayang ibigay ng pamahalaan. Makapagsilong man lang kahit umuulan, diba? Konsiderasyon na lang ba naman? Ay, hindi pabor kasi silong lang naman eh. Wala naman sigurong masama kung sisilong lang, aalis din agad. Huwag na parusahan. Pagsabihan lang na bawal para alam natin kung bawal ba o mali. Pero sa akin, alam ko mali. Pero kung mabilis lang naman, pwede naman siguro. Pag magtatagal yun, pwedeng parusahan siguro. Sa kanya, pabor ako kasi nakakaabala sa ibang motorista. Mas baka mag-accident, mag-cause pa ng accident. Hindi po. Hindi kayo pabor. Bakit po, kuya? Hindi, pasilong kasi umuulan eh. Galing kayo sa init. Sumilong pa. Ano po masasabi niyo sa pagpe-penalty ng mga rider na nakikisilong sa footbridge? Sa akin naman kasi parang kasi obstruction kasi talaga siya totally, di ba? Sa akin parang okay lang sana yung magsusot ka lang ng raincoat sa baalis ka na. Pero yung mag-stick ka sa ganito, sa sitwasyon na ganito parang delikado. Pero wala tayong magagawa, Pilipino. Alam mo naman Pilipino, matigas ang ulo, pero di ba? Pero sa atin, kailangan natin sumunod. Sa safe naman kasi sa rider eh. Yun lang naman po sa akin. Mga kamanibela, ano nga ba posibleng mangyari kapag maraming mga riders ang sabay-sabay na nagpatila ng ulan sa ilalim ng footbridge o kaya flyover? At bakit ito dinidiscourage ng ating mga authorities? Itanong natin mismo sa MMDA. Dahil dapat, gets mo to! Our primary concern and objective is to promote road safety. Kapag po malakas ang ulan, mahinang visibility at maraming mga motor na nakatigil sa gitna ng kalsada, it is very dangerous and it is very prone to accidents. Huwag na nating antayin pa na may mangyaring malagim na aksidente para ito ay mas lalong paigtingin ang pagbabawal nito. And of course, it also causes traffic because sobrang instead na dire-diretso ang flow, nandun sila sa gitna, ilang linya ang nasasakop, talagang aside from, road safety concerns, it also affects the flow of traffic. Ano nga ba ang nagiging violation ng isang rider na sumisilong sa ilalim ng footbridge tuwing umuulan? Any type or any form of obstruction is prohibited under the traffic code. So kapag ikaw ay huminto sa ilalim ng footbridge, huminto ka sa ilalim ng MRT station, it is obstruction. And under the new single ticketing system, the penalty is 1,000 pesos. Pero may konsiderasyon naman na binibigay ang MMDA sa mga rider bago sila tikitan. We are considerate enough to allow motorcycle riders to at least, change and put on their rain gears. Kapag nailagay na nila ang kapote, then they should leave. Kung maglalagay ka lang ng kapote na ilang lang naman yan, walang problema yun. Ang mahirap po, yung nakakapote ka na, umi-standby ka sa ilalim ng mga footbridge. Yun po ay napakadelikado. Alam naman natin yan. So, kailangan tikitan sila. At obligasyon naman ng isang rider to be equipped with rain gears, especially when it's rainy season. Paalala ng MMDA sa mga rider tuwing tag-ulan. Unang-una po, bago kayo umalis ng bahay, alam nyo naman ang kondisyon ng weather. And if sa tingin nyo, pag paalis pa lang ka sa bahay, pumapatak ng ulan, you should already put your rain gears. Huwag nyo nang antayin pang lumakas ang ulan. And you should always be ready at meron dapat kayong dalang kapote sa inyong mga motorsiklo. Iyan mga kamanibela ang sagot sa atin ng MMDA Traffic Discipline Office. Sana ay malinaw na sa iyo na ito ay para sa kaligtasan mo at ng iba pang mga motorista. Dahil dapat, gets mo to! For more road safety tips, follow our social media accounts and subscribe to our YouTube channel. Tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.